26485 at hindi po kami ng update mula po sa inyo. Kumusta po ating mga kababayan na naapektuhan kasi sabi nga po mababaw po yung naramdaman na pagyanig at baka meron pong mga napinsala sa inyo pong mga lugar. At inyo pong mga messages sa ating pong text line dito po sa DZRH. Ulitin natin 0919-282-6485. Tuloy-tuloy po tayo, standby lamang at tayong mag-aantabay ng mga follow-up kaugnay po ng lindol na yan. But in the meantime, dito po sa Metro Manila, puntahan muna natin yung po mga puloro na walang yung sasakyan, no? Na dumadaan dyan po sa may Monumento Circle sa Caloocan. Alamin natin yan. At ito'y bahagi pa rin ng ating tuloy-tuloy na public service, lalo na po sa ating mga motorista. Si RS-23 Edwin Duque, nakatutok po dyan na po Edwin. Dahil doon sa sikit-sikit na natin na traffic of doon natin itong mga tulurong, mga sasakyan at mga sasakyan na dumadaan dito sa bago ng Monumento Circle sa Caloocan. Natin sa ating mga ng highway patrol group itong lugar at ilan na yung mga nasta at dito naman ay natin tuloy-tuloy pa itong kanilang operasyon upang kailan pa yung pagbibigat at ng traffic dahil natin sa mga ilan-ilan na sasakyan na wala naman yung mga kulong na naman masada maging private vehicle. At nagkala ba kami-kanila ito ay patuloy yung ay sinarito ng clearing operasyon ng PSPFO, MCS Forces, kapanaman ng PRCDA sa barangay Pusuya, Malabon. Dapat po sa pagkakaway dito sa event na drive, mga motor, mahigigan na nagpaparata at nag-aabalay ito may isa mga dumadaan na ay dito kay Ricardo Kernay, Raul Medina. Ito ay kasama rin ng mga reklamo hindi ito sa illegal parking at ang pagkakawa ng mga clearing operation yung kaban ng Barangay Street, kanto ng Del Monte sa Barangay Putrero at kung saan ay nakipagtulungan na rin ang mga barangay personnel at PNP personnel upang mapabilis yung isinasagawa na operasyon. Ang operasyon ay bahagi pa rin ng patuloy na pagsisimikap ng mga lokal na pamalaan sa pamamarin ng public safety at traffic command. Pero may niya sa'yo, hindi lang niya sa'yo, magiging sa batang na ako, kasi naman sa naputan, ay nagpapatuloy din, sinasagawa ang clearing operation o pagpapaluwag yung kalsada na ginawa ng paratahan at mga lagong manok ng ilang residente sa lugar. RS-23, Edwin Duque Magura, pwede sa rin, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RS-23 Edwin Duque. At ngayon, punta naman tayo dyan po sa NAIA, sa Ninoy Aquino International Airport, yung automated parking system. Meron na daw po dyan. Alamin natin detalye niyan. Ibabalita naman ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? May inilunsad ng New NAIA Infrastructure Corporation ang kanilang automated parking system sa Ninoy Aquino International Airport upang magbigay na mas mabilis at maginhawang karanasan sa mga pasahero at mga bumibisita sa paliparan. Pinagana na ang sistema sa Terminal 3 nitong 1 ng Marso habang natatakdan sa mga ng-expansion nito sa Terminal 1 at 2 sa March 15. Upang lalo pang mapabuti ang daloy ng trapiko at parking efficiency, magkakaroon ng real-time parking slot display sa Terminal 3 pagsapit ng Abril at sa Terminal 1 at 2 naman sa May. Sa pamagitan nito, makikita na ng mga driver ang mga bakanteng paradahan bago pa sila pumasok. Sa kasalukuyan, cash payment lamang ang tinatanggap pero simula sa March 14, tatanukas na rin ang sistema ng iba't ibang paraan ng pagbabayad, kagaya ng GCash, PayMaya, debit at credit card upang gawing mas magnawa ang transaksyon. Sa bagong sistema, papasok ang mga sasakyan sa unmanned entrance at magkatatanggap ng automated ticket at lalabas gamit naman ng QR code na layong bawasan ng pila at mas ayusin ang daloy ng trapiko sa paliparan. Pagsapit naman ng Hulyo, operational na rin ang autopay station sa lahat ng terminal upang mas mapabilis pa ang pagbabayad at paglabas ng mga sasakyan. Bahagi ang automated parking system ng patuloy na pagsisikap ng NNIC na modernisasyon para sa Ninoy Aquino International Airport at pagandahin ng serbisyo para sa lahat ng gumagamit ng paliparan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Oras
Oras natin 29 na minuto makalipas po alas 10 na umaga. Dako na muna tayo sa ating balitang PCSO. Ang Philippine Charity Suicide Office nagkaloob na po ng 1,000 charity ba? Diyan po sa Mapandan, Pangasinan. Alamin natin ang good news na yan mula kay Josa Cruzat. Josa. Nasa 1,000 charity-ba na naglalaman ng ayudang pagkain ang ipinagkaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Isinagawa mismo ang turnover ng food bucket sa mga benepisyaryo sa naturang bayan sa pangunguna ni PCSO Director Janet De Leon Mercado kasama si PCSO Pangasinan Branch Manager Christopher Pacaso. Nasa 1,000 mga tindero at tindera sa bayan ang pawang mga naging benepisyaryo ng ibinabang programa. Hindi naman masidla ng kasiyahan ng mga ito matapos tanggapin ang food packs, kaya naman ay masayang nakipagpicturan sa mga opisales ng ahensya. Dahil naman sa tagumpay ng distribusyon, lubos ang naging pasasalamat sa PCSO ni Mayor Carl Christian Vega dahil sa dalang tulong para sa mga kababayan yang nangangailangan. Samantala, naging posible naman ang pamamahagi ng donasyon dahil pa rin sa Corporate Social Responsibility o CSR program ng ahensya na pangunahing layunin ang tulungan ng mga mahihirap at higit na nangangailangang Pilipino. Ito si Josa Cruzat na buulan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat, sa ating balitang PC.